Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Walang Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So kung makikita po ninyo, kumalat kasi nung nakaraang araw yung balita na nalulugi daw po etong Itbulaga. Ano po ng Tito Vic and Joey. At sinasabi pa mga kababayan na malaki ang tsansa na magsara. So ngayon, yan pong balitang yan ay nabasa po ni OG Diaz dito po sa Kapatid. Insider mga kababayan, tapos po ibinalita po niya, inalabas po niya mga kababayan sa kanyang YouTube channel na pinick up naman po ng iba't ibang pahayagan. At dahil po dyan mga kababayan, naglabas po ng saloobin etong si Tito Sen sa mismong programa po na Itbulaga mga kababayan. At sinabi po doon na wala pong katotohanan yung mga kumakalat na rumors or mga balita mga kababayan na nalulugi na at magsasara etong Itbulaga ng Tito Vic and Joey. So ngayon, pakinggan po natin yung ginagawang paglilinis. Ano po mga kababayan? Paglilinis ni OG Diaz ng kanyang pangalan. Patungkol po doon sa ipinakalat po nilang maling impormasyon na kung saan nalulugi na daw po ang Itbulaga. Ano po, so ito, i-play na po natin. Ano na naman ba? Bakit ba ikaw yung tinuturo ng iba na fake news ka daw? Ano naging fake news? Dahil dun sa sinabi na na magsasara na daw yung TVJ at nalulugi. Sinabi ba natin yun? Kasi naman, okay, yung iba Hindi, sa kanya kasi nagmula yung balita mga kababayan. Ganito lang naman kasi ang sistema eh. Lalo na kung ikaw ay social media influencer. Kung ikaw ay isang artista or isang mamamahayag. Kung saan nagmula yung balita, kahit pasabihin na binasa mo yan sa isang pahayagan, ikaw pa rin ang mananagot nun kasi ikaw yung nagpakalat sa publiko. Mga kababayan, ganun lang naman kasimple. Kaya wag silang magtaka kung bakit sila yung napuputukan ng mga tao at binabatikos at kung bakit sila yung tinatamaan nung naging pahayag nitong si Tito Sen at ni Master Henyo Joey De Leon dun sa Itbulaga. Mga kababayan, kasi unang-una sila po yung nagpakalat nung balita. Oo, kahit sabihin natin, nabasa nila sa isang article mga kababayan, since sa kanila nag-viral yon, responsibilities po nila yon. Ano po, so ngayon ipagpatuloy po natin. Yung iba na hindi nanonood at dumidepende lamang sa binabasa nilang thumbnail or title, ginajudge na kami. And ang bilin ko, panoorin niyo ng buo kung paano namin ibinalita, inilahat, inilatag yung issue, di ba? Unang-una sa lahat, meron kaming pinaguhaan. Binasa namin. Ayan, eto yung binasa nila o yung Kapatid Insider mga kababayan. Eto nabasa ko din to nung nakaraan. Hindi ko lang kasi nireaksyonan mga kababayan kasi unang-una, hindi naman po talaga kumalat yan at hindi naman nabalita yan sa mga pahayagan. Hindi nga po pinick up yan ng mga media. Kaya nga nagtataka ko mga kababayan, kahit yung ibang mga vlogger, hindi nila pinick up yan. Ang tanging nag-pick up lamang po niyan ay itong si Sir OG Diaz. Ano po, kasi kung tutusin mga kababayan dun sa issue ng Katniel, okay naman si Sir OG Diaz, pero ang problema mga kababayan, pagdating kasi sa issue ng Itbulaga, masyadong bias na. Ano po, laging ang pabor mga kababayan, alam naman natin, laging sa It's Showtime. So ngayon mga kababayan, kung makikita po ninyo, hindi pinick up ng mga vlogger yan. Hindi pinick up ng mga media. Pero mga kababayan, pinick up ni Sir OG Diaz para ano? Para ibato sa Itbulaga. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Diba? Nung sinabi nga na nalulugi daw ang Itbulaga, diba? Hindi naman kami naniwala. Sinabi ba namin, oo nga, tama yan? Oo nga. Sinabi namin, wala naman kami kino-confirm. Yun ay binabasa namin. Pangalawa, hindi naman namin sinabing magsasara. Kung narinig yung word na magsasara o mamama. Ayan, sabi nga ni Kuya Yi, hindi lamang maghatid ng entertainment, kung pati na rin ang maghatid ng totoo at beripikadong impormasyon. Tayo ay may kapangyarihan na humubog ng opinyon at magdala ng pagbabago. Kaya nga di ba Kuya Yi, kung makikita mo, hindi pinick up ng mga vlogger, ibig sabihin, wala pang matibay na impormasyon na talagang totoo yung balitang lumabas.
At ngayon mga kababayan, ang ginawa kasi nila dito, pagka-pick up nila nung article na lumabas sa Facebook mga kababayan, kaagad nilang ibinalita. Hindi muna sila nagberipika kung may katotohanan ba yung mga rumors or yung mga balitang kumakalat na yon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Maalam patanong, tandang pananong. Dahil yung kumakalat, di ba na? May kumakalat. May narinig tayo, may nagsabi, di ba? May nag-post. Oo. So bakit nyo kami sasabihang fake news? Saka nyo kami sabihang fake news pag kinonfirm namin. Ano sabihin wala kaming kwentang magbalita, wala kaming kredibilidad. Kung sinabi namin maniwala kayo sa amin, magsasara ang Itbulaga. Siyempre, di ba? Yun, doon pala, Diyos ko, tatanggapin ko lahat ng mga pambabash ninyo. Pero siyempre, araw-araw naman kumakain naman kami ng mga talak ng mga bashers, di ba? Kumbaga, ano yan, bahagi na ng pinasok naming pag-entertain yan. Yung hindi lahat ma-please mo. At saka, Nay, sana kung talaga nanood sila, makikita nila na halos yung buong episode na yun, pinagtatanggol natin ang Itbulaga, di ba? Na sinasabi natin na sana hindi totoo. Wag naman sana, di ba? Na totoo yung mga kumalat na ano. Binibigay mo nga lang yung opinion mo nila, sana hindi totoo yung mga kumakalat. Wala tayong sinabi na, yung mga kumakalat po, totoo yun. Oo. Partida pa dito mga kababayan na pagkalabas nila nung balita about dito sa Itbulaga na binasa nila galing doon sa kapatid na insider mga kababayan na di umano nalulugi na etong Itbulaga. Pagkatapos noon, isiningit nila mga kababayan yung interview naman kay Anju Iliana na kung saan patungkol na naman sa Itbulaga. Mga kababayan, kung hindi ba talaga tunay na bias at may pagka-fake news mga kababayan, hindi mo dapat gagawin yon. Dahil unang-una, nung panahon mga kababayan na kainitan ng It's Showtime laban dito sa MTRCB, ano po yung suspension nila sa MTRCB mga kababayan, kita naman po natin yung pagtatanggol ni Ojo Diaz dito sa It's Showtime. At kita natin yung pasimpleng birada po niya dito sa Itbulaga mga kababayan. Kaya nga mapapansin ninyo, yung nung naglabas sila ng balita na ito pong Itbulaga nalulugi na mga kababayan, marami mga Pilipino ang nagalit kasi nga naman, unang-una yung balita hindi beripikado. Pangalawa, walang ibang source na pinagkunan kung hindi dun lang talaga mga kababayan. So ngayon, huwag silang magtaka kung bakit nagagalit ang sambayan ng Pilipino. Kasi alam naman po natin mga kababayan na sobrang laki ng suporta ng sambayan ng Pilipino dyan sa Itbulaga at napakalabo na malugi at magsarayan. Bakit? Dahil unang-una, ang Tito Vic and Joey at saka ang Itbulaga may napatunayan na po yan. At yung tiwala po ng mga advertiser, di yan mga kababayan buong-buo na. Dahil alam naman po natin na ang Itbulaga ngayon is nasa 44 years na mga kababayan at going to 45 na. At malaki ang posibilidad na umabot pa hanggang 50 years. Sa tingin nyo, yung mga advertiser, hindi mag-a-advertise sa ganon? Siyempre mag-a-advertise yung mga yan mga kababayan. Dahil unang-una, ang mga advertiser, doon lamang po yan nagtitiwala sa mga programa na malaki ang posibilidad na tumagal ng napakahabang panahon. Kaya ang Tito Vic and Joey, yung masasabi po natin at saka yung Itbulaga, yung may napatunayan na kasi napatunayan po nila na tumagal po sila ng napakahabang panahon. Ano po, kaya napakalabo na malugi po yan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Di ba? Sinasabi ko nga, di ba, na kung hindi magandang balita yan for It's Showtime, kung sakali na ito'y totoo. Kasi nga, ano pang kalaban ng ano? It's Showtime. Ganon din ang It's Showtime. Ang It's Showtime, kunwari lang ha, mamamaalam sa ere. Siyempre, wala nang kalaban ng Itbulaga. Di ba? At saka ito pa. Teka, sandali lang kayo. Ako magsasalita na ako kasi lagi na lang kayo nagsasalita. Ako magsasalita. Magandahan mo yung ano mo. Ito na. Kami na naman ang mababas dyan. Hindi, sasabihin ko lang sa ibang netizen na wag silang dumipende sa thumbnail lang. Panoorin nyo na yung video. Kung pwede, maki-wifi na kayo. Wag kayong dumipende sa thumbnail kasi baka mamaya mapatulad kayo kay Banat Bay. Nagsabunutan si First Lady at saka si BP Sara Duterte. Kita nyo mga kababayan ha, yun yung isang halimbawa ng pagpapakalat ng fake news. Diba yung katulad nung kay Banat Bay, sabihin ba naman nagsabunutan yung BP at saka yung First Lady. Siyempre marami mga tao ang makiklickbait nun.
Lalo't wala namang ganon. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Hingin nyo na yung password ng wifi ng kapitbahay nyo. Hindi yung sa thumbnail lang kayo dumipatente. Hindi na lang kasing ganyan. Pag pinasa yung thumbnail, mag-react. Hindi nyo na panoorin. Parang narinig na namin yan, Jex. Ito nga dyan. Pero yung makiki-wifi, hindi. Ako dahil. Okay na po, alam mo, we really cannot please everybody. Oo. At ako po ay bilang hindi naman ako balat sibuyas sa mga ganyan. Ano? Talaga namang sabi ko nga kakambal na ng aming trabaho yan. Katulad nito, si Senator Tito Soto, sinabi niya, nilinaw niya na hindi nalulugi ang Itbulaga. Ganun din si Tito Joey De Leon. Sinabi niya na 45 years na kami. Sana ma-achieve niya ng iba. Nasa top 5 kami longest running show sa buong mundo. Yon, isa pang dahilan yon mga kababayan na may napatunayan ang Itbulaga. Nasa top 5 po sila na longest running noontime show. Ano po sa buong mundo? At ayun mga kababayan, pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. So sa tingin nyo mga kababayan, yung mga advertiser, hindi magkakandara pa na magpa-advertise dyan. Lalo't alam nila na yung show na Itbulaga ay napakatagal na po. At tumatagal pa ng tumatagal. Mga kababayan, sa tingin nyo, iyan ba yung may posibilidad na magsara? Diba mga kababayan? Kaya nga kung makikita nyo, fake news talaga yung inilabas ni Sir Ojo Diaz. Kahit sabihin nila, mga kababayan, na hindi lang nila sinasadya or patanong lang mga kababayan, intentionally pa rin yung paglalabas nila noon. Bakit? Kasi unang-una, ang iisipin ng mga taga It's Showtime, panalo na sila. Dahil unang-una magsasara na etong Itbulaga base dito kay Sir Ojo Diaz at nalulugi na. Kasi alam naman po natin yung terms. Pagka nalulugi, malaki ang posibilidad na magsara. Kasi nangyari po yan sa Tape Incorporated mga kababayan. So ganun din ang iisipin ng napakaraming tao na kapag ka nalulugi, ang terms niyan magsasara na. Kasi nga mababankrupt na mga kababayan. Kasi mismong nangyari po yan sa Tape Incorporated. Ano po doon sa tahanang pinasara. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Dapat matuwa kayo kasi Pilipino rin tayo. Bastusan na ang nangyayari. Yung iba naman, tayong binibembang. Pumupunta dun sa YouTube channel natin. Dun sila nagbubuga ng kanilang galit sa amin. Kayo magagalit sa amin. Hindi naman sinabi ng mga host sa amin galit yun. Tsaka yung sinabi ni Tito Joey na umabot muna kayo ng 15 years. Baka lumungod pa ako sa iyo. Yung kay Master Henyo Joey De Leon, hindi po para sa It's Showtime yon. Para po yon doon sa mga nagpapakalat ng fake news na kung saan sinasabi ni Master Henyo Joey De Leon, umabot muna kayo ng 45 years mga kababayan. Yun na tayong pagkakasabi ni Master Henyo Joey De Leon, or tumagal muna kayo ng 15 years, parang ganon. Ano po, na para masabi na may napatunayan mga kababayan. Pero hindi po It's Showtime yon. Kasi baka isipin ng iba, It's Showtime yung sinasabihan ng ganon. Anyway, pagpatuloy pa natin. Wait lang. Longest running TV show. Amin galing yun. Wait lang ha, wait lang. Yan na. Tsaka yung sinabi ni Tito Joey na umabot muna kayo ng 15 years. Baka lumungod pa ako sa iyo. Hindi naman kami longest running TV show. Kasi kung sinabi niya yung YouTube account nyo, sana umabot ng 15 years. Hindi naman kayo yung pinapatamaan eh. Kung tinamaan kayo, Sir Ojo Diaz, problema mo na yon. Kasi ikaw yung nagpakalat ng fake news na sinasabi. So kung tinamaan ka, problema mo na yon. Kasi sa'yo nagmula yung balitang yan. Kung tinamaan ka na kailangan tumagal ka muna ng 15 years, di patagalin mo ng 15 years. Pero base sa ginagawa mo, kung puro pagpapakalat ka lang ng fake news talaga, talagang hindi ka tatagal ng 15 years yung channel mo. Parang ganon yung sinasabi ni Master Henyo Joey De Leon, lalo na doon sa mga nagpapakalat ng fake news, ano po sa mga social media about po sa Itbulaga. Mga kababayan, yan po yung hamon ni Master Henyo Joey De Leon na tumagal muna kayo ng 15 years. Yung pagiging marites po nung iba. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Hindi naman, so TV show yung pinarinig ka. Yun na nga. Hindi po TV show yun kasi nag-clarify po dyan, mga kababayan, si Master Henyo Joey De Leon. May mga comment naman, naglabasa na. Oo, na mag-15 years na raw ang It's Showtime sa Oktubre. Oo, luluhod na raw ba si Joey De Leon?
Nabasa niyo yan, hindi ba? O, hindi po sa amin yan galing. O, tapos kami na naman i-quote. Tapos sasabihin na naman, kasi kayo maka-It's Showtime, hindi kayo maka-Bulaga. Tsaka Nay, kasi nga, kung mapapansin mo, yung iba pa mga online na tungkol sa showbiz, ikaw yung kinukot na magsasara na, sabi ni OG Diaz. Yan! Kita mo, Kita nyo mga kababayan, nasa iba't ibang pahayagan, si OG Diaz yung sinasabi. Kasi nga, responsibilities niya mga kababayan, na talagang siya yung tatamaan nun. Kasi sa kanya nagmula yung balitang yan. Bagamat binasa niya sa Kapatid Insider, sa kanya nag-boom yung balita. Kaya siya talaga yung may responsibilities doon. Kaya kung ano yung batikos, kritisismo, galing sa ibang tao, sasaluhin niya yon. Kasi sa kanya nagmula yung balitang yan. Kung sabihan siya ng fake news, mga kababayan, talagang kailangan niyang tanggapin yon. Kasi sa kanya pumutok yung balitang yan. So ngayon, pagpatuloy pa natin. Iba mga title. Oo nga. Tapos, yung mga dumidepende lang dyan sa mga dumudukot sa amin na ako daw ang nagsasabi na magsasara na. Hindi na, sana naman pumunta kayo dito sa aming YouTube channel. Tapos panoorin ninyo. Samantala, dahil na rin siguro sa mga buwelta kay Joey De Leon ng mga bashers na It's Showtime ang kanyang pinariringgan, may paglilinaw ang TV host comedian. Hi, good morning. Joey De Leon po. Ito'y para lang matapos yung mga usap-usapan. No? Unang-una, hindi namin kaaway yung Showtime. Yung Showtime, matagal na namin kapitbahay yun. Hindi kami nila tinitira, hindi namin sila tinitira. Ang pinapatungkulan namin ni Tito nung nagalit kami sa Itbulaga, yung mga social media na nagpo-post, yung mga alam nyo na nagpiprograma. Kaya hinamon ko 15 years kung tatagal yung mga nagpo-post na yon. Hindi Showtime. Oy, happy anniversary Showtime 15 years na nga yung Showtime. Ba't ko hahamunin yun? Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin. Dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Hindi po kami, magkakaibigan din kami. Ang pinapatungkulan namin ni Tito, yung mga nagpo-post na nagsasara na kami. Dadalawa na lang yung show, isasara pa yung isa. At yung isa, yun yung well, hindi naman sa pagyayabang, longest running, top 5 nga sa mundo eh. Kaya thank you. Kasama kayo dun sa honor na yon. Kaya inuulit namin yung galit namin ni Tito at ng mga Dabarkads at sama ng loob dun sa mga nagpo-post na hindi free TV, yung mga sa tawag doon, mga Facebook, Instagram, social media, yung mga salbahe doon. Kaya para matinaw, talagang luluhod ako, di pa ako kung maka 15 years yung mga chismoso na yon, yung mga sinungaling na yon. Pero yung Showtime, we love you. Hindi namin kami magkaaway at nagtatrabaho lang kami. Yun lang yun. Kita nyo mga kababayan paano ba naman hindi mamahalin ng maraming tao ang Itbulaga at saka ang Tito Vic and Joey? Kita nyo kahit sabihin natin nakakompetensya nila ang It's Showtime, magkakaibigan po yan. Kaibigan po ni Master Henyo Joey De Leon si Vice Ganda, mga kababayan. At kaibigan ng Itbulaga ang It's Showtime. Kahit pa sabihin natin mga kababayan na magkakompetensya sila sa larangan ng noontime show, hindi po may aalis yung kanilang pagkakaibigan. Kaya kung makikita niyo anong sinasabi ni Master Henyo Joey De Leon, nagtatrabaho lamang po sila. Ibig sabihin mga kababayan, naghahanap buhay lamang po etong Tito Vic and Joey at saka ang legit Dabarkads. Hindi ko nga maintindihan, kala ko nga itong isyong ito tapos na mga kababayan Pero nung pala kami nanahimik at nagsimulang mag-vlog about politics, bumalik dito sa politics kung saan dito kami nabibilang mga kababayan, saka ulit sila nag-ingay sa showbiz. Yung pala mga kababayan, ang ginagawa pala nung iba, nung mga fake news, nagpapakalat ng mga maling impormasyon. Katulad ni Banat Bay. Kasi si Banat Bay, ganun din nagpapakalat ng maling impormasyon. So ngayon, kung makikita po ninyo mga kababayan, eto yung hamon ni Master Henyo Joey De Leon. Kung makakatagal po yung mga fake news peddler dyan ng 15 years, luluhod pa siya at didi pa po sa harap ninyo kung tatagal kayo. Diba mga kababayan? Kasi yung nagpapakalat na nalulugi na ang Itbulaga, mamaya basahin natin kung magkano ang kinita ng Itbulaga sa loob ng 6 na buwan.
Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Okay, ganun lang kalinaw. Nililinaw ko lang kasi hahaba pa ito eh. Yung iba nilalagyan na ng kulay, pinagsasabong. Tama! Nagtatrabaho lang po kami, dalawa na lang kaming lunch shows. We love each other. Matagal na, mahigit 1 dekada na kaming magkapitbahay. Oh! So yun lang po. Inuulit ko, yung mga nagpo-post na sinungaling sa social media, yun ang mga buwisit. Yun ang mga pinapatungkol na namin. Okay. Kahit walang tinuk. Kita nyo nga, napakaliwanag naman. Ang hiling ni Master Henyo Joey De Leon at ng TVJ, wag pagsabungin ang It's Showtime at saka ang Itbulaga. Mga kababayan, kasi ang ginagawa nung iba, pinagsasabong nyo. Kahit wala naman kayo mapapala dyan kung pagsabungin nyo ng pagsabungin yan. Mga kababayan, dapat maging masaya na nga lang yung iba na dalawa yung noontime show. Alam nyo, kaya lang naman natin nabanata na itong It's Showtime kasi hindi nila kayang tanggapin yung 12-day suspension na ipinataw po sa kanila. Tapos sinisiraan pa nila, mga kababayan, yung MTRCB, idinadamay pa nila etong Itbulaga. Pero ngayon, mga kababayan, since napapasaya ng It's Showtime ang sambayan ng Pilipino at napapasaya ng Itbulaga ang sambayan ng Pilipino, dapat maging masaya na rin tayo sa kung ano yung nagagawa nila para sa mga kababayan po nating Pilipino. Huwag nyo nang pagsabungin. Napakaliwanag naman ng sinabi ni Master Henyo Joey De Leon. Alam nyo, hindi ko nga maintindihan dito kay Sir Ojo Diaz kung bakit niya ginagawa na magbigay ng mga balita na talagang ang ending at ang labas ay gustong pagsabungin etong Itbulaga at saka itong It's Showtime. Mga kababayan, so anyway, pagpatuloy pa natin. Si Joey De Leon, lahat halos ay sa akin nakaturo ang mga daliri na dito raw sa Ojo Diaz Showbiz Update galing ang balitang mamamaalam na sa ere dahil nalulugi na umano ang Itbulaga. Yung ibang vloggers ay ginagamit pa ang pangalan nandito si Batang Manila to namin at minimisquote pa kami. Kaya siguro naggalit ang mga host. Nandito din yung kasamahan natin, si Tol Chris Ulo. ng Itbulaga. Ayaw na po naming mag-explain, panoorin nyo na lamang po kung ano ang mga sinabi namin ni Mama Loy sa nakaraang episode. Eto po. Speaking ng pagbabago, ito kaya magbabago ang noon-time programming ng Pilipinas kung magsasara ang Itbulaga? Magsasara na ang Itbulaga? Ayun ito nakasulat din kay Kapatid Insider. Is the country's longest running noontime show now having problem with its budget? This is now the question after numerous reports have circulated that TVJ Productions, the current producer of the country's longest running noontime show Itbulaga, is now facing problems with its budget. Ako, Diyos ko, huwag naman sana. Siyempre, unang-unang concern dyan, ay ang production staff, yung mga host, na talaga namang, Diyos ko, kasi nga, di ba, mahigit 4 na dekada ng Itbulaga. Sana magtuloy-tuloy, Alam mo, may tinatawag na mga, pwede adjust yung mga host, kung magkano talent fee nila, pwedeng ibaba, di ba? Para lang makaagapay, di ba? At saka, alam mo yung, pag ang main concern mo talaga, ay yung mga taong bayan, yung mga dabarka. Kaya nga, eto nga nahirakel lang nabale. Sabi dito, ang headline niya kasi ay Itbulaga mamamaalam na. Why? Kaya nga po nagalit ang sambayan ng Pilipino kasi unang-una, yung title pa lang, mga kababayan, talagang kahina-hinala na. Tapos yung nilalaman sa loob, binasa lamang po sa isang post sa Facebook, mga kababayan, na wala pang another source pa, mga kababayan, or wala pang pinagmula na iba pa. Kumbaga nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi nga yan pinick up ng ibang mga vlogger namin, mga kababayan, at hindi nga namin ibinalita yan dito. Kami mga simpleng vlogger lang. Hindi nga pinick up yan ng mga media. Pero, pinick up nila. Bakit? Para masira, mga kababayan, at para magtaka ang mga tao, lalo na yung mga taga-suporta ng Tito Vic and Joey at saka ng Itbulaga, na bakit magsasara itong Itbulaga? Bakit sila malulugi? Mga kababayan, para makapag-create sa isipan ng mga tao na pabagsak na ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Ganun yung gusto nilang gawin. Kaya nila ibinalita itong isang informasyon na hindi pa beripikado. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Siyempre, kailangan ikaw din magsakripisyo. Katulad niyan, di ba? Kung nagbababa na ng ad rate o ng rate card, ang Itbulaga, mas mainam yun. Kasi talaga namang, sa totoo lang, hindi lang naman yung Itbulaga ang affected dyan. Even yung mga ibang
ibang shows, sa ibang network. Ganun din. Kasi nga, nilalamo na po ng digital ads. Ang dapat sana ay para sa TV ads. O pati yung digital, nilalagyan na rin ng ads. Kaya nababawasan na yung percentage na... Hindi yata nakakuha ng mascom to, Kuya Ayi, si Sir Ojo Diaz. Yun yung pagkakalam ko, pakitama na lamang po ako. Inilalagak ng mga brands, ng mga clients para dun sa TV. So dapat talaga magbaba. At hindi rin magandang balita. Yan, na kung nakunudwag naman sana, na kung magsasarang Itbulaga, hindi maganda yan na balita para sa It's Showtime. Bakit na? Siyempre, diba, sila pa kakompetensya nila. Diba? Mas tututukan na sila masyado ng mga tao. Hindi na tuloy alam ng mga tao kung saan ito ikukumpara para mas masabi namin mas maganda tong show na to kaysa dun sa kabila. Diba? Puro ang tutok na lamang nila ay ang It's Showtime. Oo. Siyempre, edi somehow maganda rin balita yun na yung viewers nung Itbulaga kung sakali man na magsasara, mapupunta sa It's Showtime. Okay. Kaya lang nga, malaking ano rin yun, pressure din yun sa It's Showtime. Kung paano nilang i-maintain yun, kung paano nilang lalo pang palalakasin ang It's Showtime. Diba? Kaya lang, hindi rin maganda naman sa isang noon time kung wala kang kalaban ng noon time din. I'm sure kahit ang It's Showtime, malulungkot kung sakasakali na magsasara ang Itbulaga. Kung sa amin nagsimula, sana pinanood ng... Yan, sabi dito ni Crap and Created, ang discussion nila is more on pagsasara talaga. Kahit patanong sila na pasara. Kaya nga talagang yung pinipinpoint nila magsasara ang Itbulaga, mga kababayan. Kaya hindi talaga may iwasan na yung mga tao isiisipin na magsasara talaga ang Itbulaga. Kaya nga buti, nagsalita ang Tito Vic and Joey hingil po dyan. Nagsalita itong si Tito Sen at saka po itong si Master Henyo Joey De Leon at pinasinungalingan, mga kababayan, yung sinasabi ni Sir Ojo Diaz na magsasara etong Itbulaga. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Buo ang aming vlog at hindi dumidepende lang at naniniwala agad sa maling post ng iba. Ngayon, mga kababayan, putulin na natin dyan Putulin na po natin dyan. So kung gusto nyo mapanood ng buo yan, panoorin nyo na lamang po kay Sir Ojo Diaz. So ngayon, nang tiningnan lang naman natin dito, yung pinaka main point na kung saan sinasabi na ito daw Itbulaga is magsasara. Pero kita nyo naman, mga kababayan, kahit itanggi nila na hindi nila sinasabi na magsasara etong Itbulaga, mismong kita nyo naman sa video nila na more on yung idinidildil nila sa isipan ng sambayan ng Pilipino about sa pagsasara ng Itbulaga. So ngayon, kung makikita ninyo, kahit pasinungalingan nila yan, hindi nila kayang pasinungalingan yan kasi sa kanila nagmula yung balitang yan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Punta naman po tayo dito sa article na ito, mga kababayan. Galing sa Bilyonaryo. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung sinasabi nila na magsasara. Eto ang source po natin Bilyonaryo. Pero mga kababayan, itinranslate ko na po yan para sa inyo. Kasi pag dito natin binasa, nalabas yung mga article. Eto, sabi kasi dito, mga kababayan, eto yung source natin pero ita-translate na po natin yan para maintindihan po natin lahat. Sabi po dito, basahin po natin yayamanin. Eto daw, ang TVJ ay kumikita ng kalahating bilyong piso. Nakita sa ad sa unang 6 na buwan ng Itbulaga deal sa MVP's TV5. Ang paglipat ng comedy trio na sina Tito Vic and Joey, TVJ sa TV5 ng Bilyonaryo na si Manny B. Pangilinan ay mahusay para sa mga host ng Itbulaga. Magkano, mga kababayan, ang kinikita ng Itbulaga? Kalahating bilyon. Ibig sabihin, nasa 500 million. Mga kababayan, yung kinikita ng Itbulaga sa loob ng 6 na buwan. Yan ba yung magsasara? Napakaliwanag ang kinikita, kalahating bilyon. Tapos sasabihin magsasara at nalulugi na. Mga kababayan, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, iniulat ni Babler na ang TV production ay nakakuha ng 501 million sa airtime sponsorship at digital revenues mula Hunyo 21 hanggang Disyembre 31 taong 2023. Sabi pa dito, nagpost ang TVJ nitong kita na 43 million sa parehong panahon. Noong una, nang binansagan ang Itbulaga bilang EAT habang itinutuloy nila ang mga legal na hakbang laban sa tape
ang matagal na nilang producer na pag-aari ng pamilyang Halusos upang mabawi ang kanilang tatak. Sabi pa dito mga kababayan, inaasahan ng bubbler na lalago pa ang kita ngayong taon, bunsod ng pagdagsa ng mga bagong advertiser kasunod na matagumpay na paglipat ng Itbulaga mula sa GMA Network. Bukod pa rito, inaasahang tatatag ang mga gastos pagtatapos ng mga pamumuhunan noong nakaraang taon sa mga ilaw at teknikal na kagamitan para sa malayong broadcast. Mga kababayan, sabi pa dito, inihahanda din ng TV5 ang Meralco Theater para ma-accommodate ng mas malaking live audience para sa Itbulaga. Dahil natuto na sa karanasan nito sa tape, nagtayo ang TVJ ng sarili nitong production company para sa pumapasok sa 50-50 production, collaboration sa TV5 sa pagsisimula ng kanilang noontime show noong Hulyo 1 taong 23. Mga kababayan, tingnan nyo yan ba ang nalulugi? Kumikita ng kalahating bilyon, mga kababayan, sa loob ng 6 na buwan. Yan ba yung magsasara? Napakaliwanag naman po ng sinasabi dito. Kumikita ang TVJ ng kalahating bilyon. Opo, kalahating bilyon sa loob ng 6 na buwan. Ayan, kung makikita nyo po, sabi dito, yan Bubbler reported that TVJ production generated 501 million in airtime sponsorship and digital revenues from June 21 to December 31, 2023. Yan ba yung nalulugi, Sir Ojo Diaz? Dapat nagbiberipika kayo ng isang balita, hindi pwede yung tira-tirada lang. Kasi pagka tirada lang ng tirada, mapapatulad kayo kay Banat Bay na fake news. 'Di ba mga kababayan? Biruin mo, ipagkalat mo. More on sasabihin mo, hindi nyo pinag-uusapan na malulugi na etong Itbulaga at pinagtatanggol nyo pa. Pero sa kabila nun mga kababayan, habang tinatalakay nyo yung talakayan patungkol dyan at habang nakaplex yung title ninyo na etong Itbulaga nalulugi na at magsasara na, bakit? Lahat ng idinidildil ninyo doon sa video ninyo about sa pagsasara. So ang iisipin talaga ng sambayan ng Pilipino dyan, magsasara ang Itbulaga. Kaya nga buti na lang, nagsalita si Master Henyo Joey De Leon at si Tito Sen at pinisinungalingan yung fake news na ipinapakalat ninyo. So next time, bago kayo magkalat ng ganyang klase ng balita, dapat biniberipika muna ninyo. Kasi baka mamaya fake news pala yan. At ayun, fake news nga, nadali nga sila ng fake news. Biruin nyo kumikita ng kalahating bilyon tapos sasabihin ninyo magsasara. Di ba mga kababayan? Kasi biruin nyo, ito 45 years po yan. Magpo 45 years na. Sa tingin nyo yung mga advertiser, iiwan pa kaya itong Itbulaga? Ganong alam nila na tumatagal ang Itbulaga ng napakatagal na panahon? Hanggat na ang judge ng Tito Vic and Joey, hanggat na ang judge ang jowa pa mga kababayan, etong sina Kuya Jose Manalo, talagang tatagal at tatagal po yung Itbulaga. Kasi kaya po nilang dalhin yung show mga kababayan sa ikatutuwa ng sambayan ng Pilipino. So anyway mga kababayan, kayo po ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin at hingil po dito sa sinasabing ka-fake newsan daw nitong si Sir Ojo Diaz na ipinapakalat na magsasara na etong Itbulaga. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin.